Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody please stand. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, I'm calling the session to order. Roll call please, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cipriones, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Puwas, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Riviste, Honorable Yulio A. Catipon, Honorable Donato Ulinato, Honorable Donato Armonfero, Honorable Marlon M. Lumansing, Honorable Christian John Jesse Fonte, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. Please, may I request Honorable Aris Manuel Mendoza to lead our invocation. Honorable people, invocation. Ibang player, kamatigas sa ulo. Atin pong alalahanin na tayo ay nasa harap ng presensya ng Diyos. Panginoon, pinagpuli ka namin dahil ikaw pa rin ang may kontrol ng aming pinamahal na lungsod ng Lipa. Pinasasalamatan ka namin sa iba yung pag-iingat na ipinagkaloob mo kaya kami ay maluhating nakarating sa maluwagang ito. Inihingi po namin ng kapatawaran ang mga kasalanan at pagkukulang na nagawa namin sa iyo. Naway iniisip mo kami, sa umaga pong ito, ibigyan mo kami ng iba yung karunungan upang gumawa ng mga desisyon na naaayon lamang sa iyong kalooban. Naway kalimutan namin ang aming sarili at isa-alang-alang ang mga bagay na higit na makakatulong sa aming lungsod. Kasi hanawa kami ng iyong espiritu upang ang mga ordinansa at resolusyon na aming ipapasa ay magbibigay sa iyo ng higit na kapurihan. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, pasahan ang kaharian mo. Bigyan mo kami ang aming kakanin sa araw. Para ang pagpapagawa namin sa Please remain standing for the singing of the national anthem. May I request the Honorable Maria Concepcion Hernandez Piloso. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib at sumabay sa pag-awit. Reading of the minutes of the preceding session, Councilor Concon Hernandez Piloso, you are recognized. Copies of the minutes of the previous session and move that we dispense reading in the same with consideration. Any second to the motion? Seconded by Councilor Luansing. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the preceding session is hereby approved. Next, committee report. Committee report number 2 by the Committee on Peace and Order and Public Safety. Honorable Joel Puwa, you are recognized.
Mr. Chair, may I ask our Secretary to read the committee report? Mr. Chairman, who signed the committee report? Na? Considering that there's a lack of signature from the committee report, the committee report number 2 is deferred. Unfinished business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, supplemental budget of Barangay Pagudingin West, 100,000 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Reclassification request from agricultural to residential of Mr. June Capuno. Refer to the Committee on Land Utilization. Ratification of Memorandum of Agreement by and between the City Government of Lipa and Metro Lipa Water District. Refer to the Committee on Public Utilities. Request of the City Administrator by authority of the City Mayor for the passage of a resolution for the creation of Administrative Board pursuant to RA 9165. Refer to the Committee on Drug Abuse Prevention and Peace and Order. Request to the Honorable August Body through Honorable Joel D. Pua from Committee Chairman of Peace and Order of Mr. Tranquilino M. Garcia, Traffic Operations Management Division, for the passage of an ordinance prohibiting tricycles coming from nearby cities and municipalities to operate here in Lipa. Refer to the Committee on Traffic. 6. Request to the Honorable August Body through Honorable Joel B. Pua, Committee on Peace and Order of Mr. Tranquilino Garcia, Traffic Operation Officer of the TMD, for the passage of an ordinance giving examination to traffic violators regarding traffic law and regulations before the payment and release of their confiscated driver's license during apprehension. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Request to the Honorable August Body through Honorable Joel D. Pua of Mr. Tranquilino and Garcia, TMD, Traffic Management Division, for the passage of a resolution requesting an experimental routing in line with the operation of SM Terminal. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. Copy furnished annual audit report of the City of Lipa. Noted. Request of the City Administrator by authority of the City Mayor for the ratification of contracts entered into by and between the Honorable Mayor and FG and DS Construction for the rehabilitation and improvement of drainage system at Altamirano Street, Barangay San Sebastian, to Barangay Alasanlupa, Lipa City in the amount of 2,326,986.33. Refer to the Committee on Infrastructure and Public Works. A letter addressed to the City Mayor through the City Vice Mayor Honorable Eric Biafrica of Ms. Lourdes P. Cleofe, SVP of ALPS Dibas Incorporated, requesting the Assembly Luzon to regulate instead of prohibiting the entry of their buses under conditions stated in the letter. Refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. And financial statements of General Fund Consolidated, General Fund Proper, 20% Development Fund, Economic Enterprise Market, KLN, Hospital ng Lipas, Special Education Fund, and Trust Fund for the month ending July and August 2013 for information. Noted. Councilor Renato, may I recognize? I request that item number 10 be also referred to public utilities. Item number 10 is likewise referred to the Committee on Public Utilities. Resolution and ordinance for final reading. Budget, update, posto, Privilege. privilege. Privilege, hindi ka matipon, di recognize. Bigyan mo na po sa agency. Barangay Pagudingin. Mr. Chair, I move for the urgency of item number 1,
supplemental budget of Barangay Paguli West. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. Item number 1 of business for the day is hereby declared as urgent. Likewise, Mr. Presiding Officer, I move that we pass a resolution concurring the approved supplemental budget of Barangay Paguli West in the amount of 100,000. Any second? Seconded by Kagawad Mendoza, Hernandez Veloso, Katipon. Discussion, objection, hearing none. The supplemental budget of Barangay Paguli West is hereby approved for third and final reading. Another, Mr. Presiding Officer. Proceed. Here is the request of the Honorable Mayor Sabini, addressed to the Honorable Sangguni Ampanunsol through the Vice Mayor regarding the concurrence of the appointment of Engineer Marilyn B. Molino to the position City Government Department Head 1, City General Service Officer, provided that the Department Head, Mr. Lorenzo Magia, has retired and she is succeeding the position. Refer to the Committee on Good Government. I move also that this matter be considered as urgent. Second motion. Any second? Seconded by Kagawad Katipon, Lawansing, Puwag, and Debiste, and Brijones. Discussion for urgency, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved as urgent. Ganun din po, Mr. Presiding Officer, para po sa mas patuloy at mas mabilis na pagsiservisyo ng ating General Services Office, I move that we pass a resolution concurring the appointment of Ms. Engineer Marilyn B. Molino to the position City Government Department Head 1, City General Services Office. Any second? Any second to the motion? Join. Any second? Seconded. Discussion, Kagawad Maria Concepcion Hernandez Veloso. Join. Discussion, objection, hearing none. The appointment of Engineer Molina as General Service Officer is hereby approved for third and final reading. Privilege, Kagawad Dino Katipon, you are recognized. Magandang umaga sa ating kapangalan na Vice Mayor at gusto ko rin ng pasalamatan natin Vice Mayor sa ako'y nalapitan na ilang empleyado ng City Hall. Ito ay 2 department head at saka isang division chief. Ako ay aapila sa ating kagalang-galang na chairman ng Committee on Appropriation tungkol ho dito sa ating privilege speech. Ang dalawang bagay ho ito isa ay aapila sa Committee ng Appropriation para tugunan ang request ng ating kagalang-galang na mga empleyado na City Hall na nagkaroon ho dito ng problema. Noong December 2010 pa ito yata, nagkaroon sila na nag-file ho ang isang empleyado ng City Hall sa Ombudsman. At automatic ho na ang tatlong ito, the City Engineer at Katigbak, the City Accountant, Miss Bilen Pililema, and Division Chief Engineer for Rene Adaya. Sila ho ay nagkaroon ho ng suspension nung ho ito mapailan sa Ombudsman. At nung ho magkaroon ho ng file, automatic ho, hindi ho sila makakasweldo sa City Government. Kaya sabi ko ho, dalawang bagay ito. Ang isa ho, hindi sila pwede ipasweldo ng City Government dahil sila ay may order na suspension. Ang pagdalawa ho dito, siguro hindi rin ito natin nakita masyado, unong previous administration, na yun ang pondo na naka-include sa budget about the salary ng isang empleyado ay nare-align ho. Nare-align. Ito ho ang computation. Doon ho sa 6 na buwang mahigit na kanilang ginugol sa pagka-suspended sa kanila ay higit kumulang ho sa 959,000
1,095 pesos and 30 centavos. Salary, January 10 to 31, is Engineer Katigpa. Salary, February 1 to May 31 to 2011. Salary, June 1 to 8, 2011. A total amount of 205,144.81. Plus the pera. Yun yung ating parang kola itong una. January, February to May, June 1 to June 8, a total amount of 10,181. 40-month pay ng 2010, rata January to June 2011, 100,000. At yun ang mga contribution ng PhilHealth at EB kung ano. A total of 369,000 kay Engineer Tato Katigpa po lamang. Kay Magbilen, 342,788. At kay Mr. Ataya, kay Engineer Ataya, 246,907. Dito yung dalawang bagay nga sinasabi ko kanina. Una, maaari na yung nakaraang administrasyon o ngayon man, baka ho tayo nakuha natin na atin hong hindi nakita na yung request na realignment ng budget officer dito, ayun ho yung kanilang salary. Una-una, hindi ho pa maaari pwedeng galawin ho ang salary para realign sa ibang item na tinatawag po natin pagka-transfer ng pondo. Sapagkat dito sa sulat na binigay ng ating City Budget Officer kay Atty. Latito ay nakasado din as per attached computation, the amount of 959,000 is necessary to facilitate the payment of the setback salaries and other benefits, grant for payment and such as dependent on the availability of appropriation, which is only possible through request for realignment of salary. Ibig ko sabihin itong pera nito ng mga nakaraan ay nagalaw na rin ho, na-realign na ito. Ngayon magpapa-realign ulit sila. Kaya napakaganda ho siguro nito na ito ho ay ating committee hearing sa pamamagitan ng committee ng appropriation na sa kanila ho ginawa ito, na naipuli na yung pondo ng personnel services na realign nila na nandun pa rin yung tao, ay ito yung unang-una yung malina. Ikalwa, may kasabihan nga ho tayo, sa pawis ng iyong mukha, nasa Biblia ito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng pinapali. Ibig ko sabihin doon, tayo ay nabuhay, binigyan tayo ng lakas ng Diyos para tayo ay magtrabaho o maghanap buhay. Ang mga tao ito ay naghanap buhay. Nagkataon lamang na sila ho ay napahamla sa ombudsman, nagkaroon ng suspension, at ito nga hong nakaraang buwan, sinabi ho ng ombudsman na dismissal yung kaso na wala ho silang kasalanan. Kaya dapat ho ibalik na city government ang kanilang mga benefits. Sila ho magandang umaga po sa inyo. The matter open up by Kagawad Tino Katipon is hereby referred to the Committee on Good Government and Appropriations. And may I request both committees na maaari po magpagtawag po agad tayo ng agarang committee hearing dahil ito po ay mandatory obligation po ng city government sa ating mga empleyado. Privilege or Kagawad Don Lizato, i-recognize. Pursuant po doon sa privilege speech ni Kagawad Nilo Katipon ay naniniwala po tayo dahil yan naman po ay may desisyon ng ombudsman at yan po ay kanilang sweldo at yan naman po ay dapat lang bigyan natin ng agarang aksyon. So kung papayag po siguro ang kapulungan ay makapagpasa na tayo ng resolution requesting the Local Finance Committee. Sir, at the same time, hindi po natin Commissioner Finasa. Kagawad Don, Mr. Chair, dahil hindi pa po natin alam kung saan kukunin at kung may available nga pong pondo. So, siguro po, ang sinasuggest ko as an urgent action of the Sanggunian
is to find a resolution immediately requesting the local finance committee to find or to appropriate funds para po sa susunod na Lunes, pag patawag po tayo ng committee hearing regarding sa bagay nito, ay meron na silang daladalang solusyon para nakahanap na sila ng pondo para po dito. Kasi pag nagpasa naman po tayo ng ordinansa na wala naman pong available funds, ay magpo-forfeit din po yung ating ordinansa. So siguro po kung makapagpasa tayo ngayon ng resolution urging the local finance committee to find or to allocate funds for the back pay of these employees, which the Ombudsman has already dismissed their case, ay tama't marapat lamang po na matanggap po yung para sa kanila. Konsyal Nico Katipon, Una, maraming salamat sa Chairman ng Committee on Appropriation at sa madali ang aksyon at ako ay nag-second sa kanyang advocacy na magkaroon po ng isang resolution ng sanggunian para mapaghandaan ng Finance Committee at in case na pinatawag po sila at this coming week ay meron po silang kahandaan na malagyan ito ng appropriation. Sapagkat ito ay sa tunay na nakala naman ito talaga sa kanila. Nakabudget ito. Nagkataon siguro nagkaroon mo na realignment ay nabundol. Nakuha yung kanila, naipo yung kanilang salary. Nasa tunay naman ay hindi dapat ibigay ang salary ng mga empleyado dahil wala na ho nangyayari sa empleyado sa protection ng ating mga empleyado kung ating hindi babantayan ang mga bagay na ganyan. Na nare-realize na meron pang tao doon, meron pang mga benepisyo, ay mapakahirap po yan para sa kikikatayan natin. Kaya muli, pasasalamat po sa Chairman ng Committee on Appropriation. Any further discussion? Dalawa Mendoza. Yes, additional comment lang, Mr. Chairman. Ako po'y sumasang-ayon sa binitawan ng mga salita na atin pong mga kasama dito tungkol po sa bagay nito, Mr. Chairman. And ako po'y sumasang-ayon din na sana nga po'y sa lalong madaling panahon ay masolusyonan po kaagad natin ito at may hanap ng pondo. So, Mr. Chairman, kung tayo po'y gagawa pa po ng isang pag-resolusyon na alam ko naman po na tama po yun. Pero kung kasabay na po ng pagpapasa po natin ng resolusyon, nakikipag-usap na rin po kaagad verbally sa ating pong local finance committee, baka po mamaya pwede na po kausapin talaga ng ating pong city accountant, city budget, city treasurer tungkol po sa pondo niyan. At pagka nakausap na rin po, kasabay na rin ang paglabas ng ating resolusyon, ay baka naman po may pondo na po agad makukuha. Baka po ang sangguniang Pag-Munsip pwede yung magkameron po uli na isang special session this week at para naman hindi na ho abutin ng Lunes po. Alam naman po natin na ito po'y matagal na ho na dapat po'y na mabigay po sa ating po mga empleyado. Ang ating po laging pinaproteksyon dito ay ang ating po mga kasama empleyado. At alam ko naman po, ang buong sangguniang Panlunsod ay laging sumusuporta sa ating po mga kasama dito sa ating lalong-lalo na sa City Hall. So, Mr. Chairman, I suggest po na kausapin na po natin verbally ang ating pong mga concern committee, lalong-lalo na po sa Local Finance Committee. At para naman po, magkakaroon na po kayo tayo ng special session this week at mai-release na po natin ang kaupo ng pondo na nararamdaman po sa Mr. Chairman. Thank you, Mr. Kagawad Mendoza. Once we determine po yung source ng fund, we will call a special session for this matter. Any further discussion? Wala na po, a privilege. I move to adjourn. Mr. Chairman, Before the adjournment, Kagawad na Nico Mendoza, you recognize. Mr. Chairman, hindi naman po yung privilege, pwede po nakita po kasama po sa agenda. Kaya lamang po ay hindi ko po kaagad na nasabi kasi yung item 11 po ng ating pong agenda ay naka-attach po na sulat po ang Commission on Audit at ang nakasulat nga po dito ay meron po mga significant findings or observation that need immediate action among others are as follows. Meron pong tatlo pong item na nandito. Baka naman po pag pwede, instead of this being noted, ay pwede pong may committee hearing po natin na malaman po natin kung ano po ang mga nakasaad po dito
sa inyo pong findings ng COA, Mr. Chairman. Ito po ay attachment po ng item number 11, Mr. Chairman. Item number 11. Ito po ay may attachment po ang COA na naka-address po sa ating pong Honorable City Mayor, at meron pong findings po dito na 1, 2, 3, tatlo pong items. Baka po pwede isama na rin po ma-refer po sa ating committee at para po malaman po natin kung paano po ang gagawin po natin dito sa mga nakasulat dito, Mr. Chairman. Actually po itong item number 11, ito po ay mandatory na ginagawa po ng ating Finance Committee based po sa local government code. So ito yung pinapaskil lang po nila sa baba, kinaka-pay furnish lang po tayo. Item number 11, financial statements. Mr. Chairman, I move for 156. Yes, Mr. Chairman, I'm sorry po at nagkamali po lamang ang tingin ko ng number. So this is item number 8. This is the annual report ng City of Lipa, year ended December 31, submitted by the Honorable City Mayor. Ito po ay regarding po doon sa padala pong sulat ng ating pong Commission on Audit. So, Mr. Chairman, sana po i-refer po ito sa ating tamang komitiba at nang mapag-aralan po kung ano po yung mga items po, may tatlo pong items na nakasulat dito, at para mapag-aralan po naman sa mga Mr. Chairman. Item number 8, regarding the annual audit report of the Commission on Audit, is hereby referred to the Committee on Appropriations. A privilege. If there's no privilege, Mr. Secretary, you're advised. And this is a letter addressed to the honorable members and dated September 11, 2013 for ratification and/or appropriate action. The contract services entered into by the City Government and the following consultants. Refer to the Committee on Good Government. Privilege. Nagawad dyan ko ba? You're recognized. Mr. Chair, ito po yung regarding po sa ating CCTV cameras. Alam po naman, meron na po tayo 15 CCTV cameras. Pero sa akin po pagkakaalam, ang gumagana po sa kundi po ako nagkakamali, ay 8 na lang. Pero ako po nakapaglala po tayo ng pondo dyan sa pagpapaayos po ang CCTV cameras natin. Pero ang 15 cameras po ay hindi sapat upang sa gayon masigurado natin ang seguridad ng ating Luzon. Kaya napakaganda po siguro na tayo makapagdagdag pa at tayo makapaglaan tayo ng budget para sa karagdagang CCTV cameras. Bagamat ako po yung ipapasa ng ordinansa na susunod na linggo, CCTV cameras requiring business establishments po na magkabit. Lalo na po yung may mga kinalaman po sa mga money changer, bangko, at saka yung po mga establishments with a capital 1 million and above na maglagay na cameras. At ang sa gayon ay hindi maging deterrent sa ating mga magnanakaw o mga samanloob. Kaya hinihiling ko po sa ating chairman ng appropriation na mapag-aralan o mapaglaan ng budget para sa karagdagang CCTV cameras. Yan po, Mr. Chair. Refer to the Committee on Appropriation. Privilege. Kung wala na po, and if there's no objection from the floor, the session is adjourned.